Nagiging mas madalas ang pagbabanta ng Russia at ng mga kakampi nito tulad ng China tungkol sa gera. Kaya naman, maraming mga bansa sa mundo na talagang naaalarma sa mga pahayag na sinasabi ng Russia, China, Iran at North Korea. Marami ang nag-aalala na baka totohanin ng China at ng mga kaalyado nito ang mga pagbabanta na ginagawa nila. Kailan lang ay nagbigay na naman ang Iran ng isang nakakatakot na babala. Ayon sa isang opisyal ng Iran, kaya daw nilang gumawa ng isang nuclear weapon sa loob lamang ng isang linggo. Pinahiwatig ng Iran na kaya nilang gumawa ng nuclear weapons ng sobrang bilis lang. Alam daw ng International Atomic Energy Agency ang kakayahan ng Iran. Pag hindi daw sinunod ng Amerika at Europa ang mga kahilingan ng Iran, gagawa daw sila ng mga nuclear weapons, tapos papataasin din daw nila ang distansya na pwedeng maabot ng mga missiles nila sa mahigit 10,000 kilometers. Pinahiwatig ng Iran na kung gagawa sila ng mga nuclear weapons, pwede nilang targetin ang Europe at Israel gamit ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapataas sa range ng mga missiles nila. Kaya naman sobrang delikado kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran. Marami ang naniniwala na kung susubukan ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapons, dapat ay unahan na kagad ito ng Israel at pasabugin na kagad ang ginagawang nuclear weapon bago pa ito matapos ng Iran. Malalagay kasi ang buong mundo sa panganib pag gumawa ang Iran ng mga nuclear weapons. Siguradong marami ring mga bansa sa Middle East na ayaw ang Iran na magkaroon ng mga nuclear weapons. Karamihan sa mga bansa sa Middle East ay walang tiwala sa Iran. Pinagtatalunan ngayon ng Kuwait at Iran ang isang oil and gas field sa Northern Gulf. Mataas din ang tensyon sa pagitan ng Iran at Saudi dahil hindi nagkakasundo ang dalawang bansa sa maraming bagay. Galit din ang Iran sa Jordan dahil sa ginawa nitong pagtulong sa Israel. Nung umatake kasi ang Iran sa Israel, inintercept at pinasabog ng Jordan ang marami sa mga missiles na pinalipad ng Iran papunta sa Israel. Kaya naman, nagbanta din ang Iran sa Jordan. Nakipagkita ang leader ng Iran na si Ali Khamenei sa Iranian Armed Forces matapos nilang atakehin ang Israel. Pinuri ni Khamenei ang mga military commanders ng Iran dahil sa matagumpay daw na pag-atake ng Iran sa Israel. Ganun pa man, halos lahat ng mga drones at missiles na pinalipad ng Iran sa Israel ay na-intercept at napasabog. Pero ayon sa leader ng Iran, hindi daw yun importante dahil ang tunay daw na importante ay ang naipakita ng Iran ang kapangyarihan nila sa Israel. Inutusan niya rin ang mga commanders ng Iran na huwag titigil sa pagpapalakas ng militar nila. Bukod doon, inutusan niya din ang mga ito na alamin ang mga taktika ng mga kalaban nila. Ngayong linggo na to ay bumisita ang Ukrainian delegation sa Japan. Pinagdiskusyonan nila ang tungkol sa pagtulong ng Japan sa pag-rebuild ng energy sector ng Ukraine. Napakabait ng Japan sa Ukraine dahil sa mga unang araw pa lang ng paglusob ng Russia sa bansa, tumulong na kagad ang Japan sa Ukraine. Nangako ang Japan na tutulungan nila ang Ukraine na ma-rebuild ang mga energy facilities nito. Ayon sa Japan, isi-share daw nila sa Ukraine ang kanilang expertise sa nuclear safety and reconstruction. Patuloy din daw nilang susuportahan ng Ukraine. Pinahiwatig ng Japan na tutulungan nila ang Ukraine hanggang sa manalo ito laban sa Russia. Japan ang pangatlong pinakamalaking donor sa Ukraine. Mga $8 billion na ang nabibigay na tulong ng Japan sa bansa na nilusob ng Russia. Kaya naman malaki talaga ang pasasalamat ng Ukraine sa Japan. Nangako na rin ang Belgium na magbibigay sila ng 200 million euro sa Ukraine para makabili ito ng mas marami pang air defense. Gagamitin ang pera para supplyan ang Ukraine ng mga rockets. Sa kasalukuyan kasi ay kulang ang air defense ng Ukraine dahil matindi ang pag-atake ngayon ng Russia gamit ang mga ballistic missiles. Binibigyan kasi ng Iran at North Korea ang Russia ng sobrang daming ballistic missiles kaya naging madalas na ang paggamit nila sa mga yun. Ganun pa man, kailan lang ay inaprubahan na ng Amerika ang bilyon-bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine kaya siguradong makakakuha na ang Ukraine ng maraming advanced at high-tech air defense systems. Pag mayroon na ang Ukraine ng maraming depensang panghimpapawid,
sobrang mahihirapan na naman ang Russia na atakehin ang Ukraine. Siguradong mai-intercept at mapapasabog ang karamihan sa mga ballistic missiles na papaliparin ng Russia papunta sa Ukraine. Ayon sa Belgium, titigil lang daw ang gera pag tinigil ng Russia ang paglusob nila at binalik sa Ukraine ang mga illegally occupied territories. Pinahiwatig ng Belgium na dapat ay hindi pumayag ang Europe na makapagnakaw ng teritoryo ang Russia mula sa Ukraine at na dapat ay mabawi ng Ukraine ang mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russian military. Ayon sa Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg, nabawi na ng Ukraine ang karamihan sa mga teritoryo nila na nasakop ng Russia mula nang lumusob ito noong taong 2022. Importante talaga na mabawi ng Ukraine ang mga teritoryo nila na ninakaw ng Russia dahil kung matatapos ang gera ng hindi nababawi ng Ukraine ang mga teritoryo nila, siguradong magtatangka ulit ang Russia na sakupin ang teritoryo ng ibang mga bansa. Makikita rin ng China, Iran at iba pang mga sakim na bansa na kahit sa panahon ngayon ay pwede pa rin silang makapagnakaw ng teritoryo ng ibang bansa sa pamamagitan ng paglusob at digmaan. Inanunsyo na rin ng Belgium na ngayong taon ay makakatanggap ang Ukraine ng mga fighter jets. Kinumpirma na rin ng Spain na magbibigay sila sa Ukraine ng mga Patriot anti-aircraft missiles. Sobrang epektibo ng mga Patriot missile systems sa pag-intercept ng mga ballistic at cruise missiles ng Russia. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, kailangan ng Ukraine ng 25 Patriot missile systems para maprotektahan ang buong bansa. Ganunpaman, ayon sa Foreign Minister ng Ukraine na si Dmytro Kuleba, kahit 7 lang muna sa ngayon ang makuha nila para maprotektahan ang mga pinakamalaking syudad ng Ukraine. Bukod sa mga Patriot missiles, nangako rin ang Spain na magbibigay sa Ukraine ng mas marami pang military equipment sa mga susunod na buwan. Kasama sa mga ibibigay ng Spain ay ang machine guns, vehicles, field artillery howitzers, anti-drone equipment at mga tangke. Kilan lang ay nagkita ang defense ministers ng Russia at Iran sa Kazakhstan. Nagkaroon kasi ng meeting ang Shanghai Cooperation Organization. Ang organisasyon ay isang security grouping kung saan kasama ang China, Iran, Russia at iba pang mga bansa. Ayon sa Defense Minister ng Russia na si Sergei Shoigu, handa na daw ang Russia na palawakin ang military at technical cooperation kasama ang Iran. Ayon sa mga reports, ang mga kontrata sa pagitan ng military departments ng dalawang bansa ay sobrang tumaas na. Napakadelikado para sa mundo ang paglakas ng kooperasyon sa pagitan ng Iran at Russia. Ang Russia kasi ay gustong angkinin ang teritoryo ng mga bansa na dating parte ng Russian Empire at Soviet Union. Ang Iran naman ay gustong maghari sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, posibleng tulungan ng Russia ang Iran sa paggawa ng mga nuclear weapons. Sobrang mapanganib kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran dahil lagi itong nagsisimula ng gulo sa Middle East. Talagang pinapalakas na ng China, Russia, Iran at North Korea ang mga militar nila. Posibleng napag-usapan na ng 4 na bansa ang tungkol sa pandaigdigang digmaan. Marami ang naniniwala na talagang pinagpaplanuhan na nila ang pagtulong sa isa't isa kung sakaling magkaroon nga ng isang world war. Posible rin na meron pang ibang mga bansa na kumampi sa kanila. Ang Iraq ay tinuturing na kakampi ng Iran kaya posibleng pumanig ito sa grupo ng China. Ang mga bansa na galit sa Israel tulad ng Pakistan at Syria ay posible rin na kumampi sa China at sa mga kaalyado nito. Meron ding mga bansa na posible na maging neutral lang tulad ng India. Pero posible din na kumampi ang India sa Amerika dahil inaangkin din ng China ang ilan sa mga teritoryo nila. Bukod dun, maituturing din na kalaban ng India ang Pakistan, kaya naman kung kakampi ang Pakistan sa China, malaki ang posibilidad na kumampi naman ang India sa Amerika. Bagamat malaki ang tsansa na magkaroon ng World War III, malabong manalo ang China at ang mga kakampi nito laban sa NATO. Ganun pa man, napakadelikado pa rin kung magkakaroon ng pandaigdigang digmaan. Sigurado kasing malaki ang magiging pinsala sa mundo pag nagkaroon ng isang global war.
Maraming infrastructure ang masasayang dahil siguradong mawawasak ito ng mga weapons. Kilan lang ay nagbabala ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin na handa ang Russia para sa isang nuclear war at kung magpapadala daw ang Amerika ng mga sundalo sa Ukraine, ituturing daw yon ng Russia na isang significant escalation ng conflict. Pinahiwatig ni Putin na kung magpapadala ang United States ng mga sundalo sa Ukraine para labanan ang Russian military, gagamitin na ng Russia ang mga nuclear weapons nito. Sabi ni Putin na kung magde-deploy daw ang Amerika ng mga sundalo sa Ukraine, itatrato daw yun ng Russia bilang isang intervention. Kiniklaim ng Russia na ang mga rehiyon ng Ukraine na sa kasalukuyan ay kontrolado nila ay sa kanila na daw. Ganun pa man, kung tuloy-tuloy ang pagbibigay ng NATO ng tulong sa Ukraine, siguradong mababawi nito ang mga teritoryo nila na sinakop ng Russia. Dahil sa madalas na pagbabanta ng Russia, China, Iran at North Korea, hindi nakapagtataka na talagang naghahanda na rin ang Amerika at ang mga kaalyado nito para sa digmaan.